Nang pumanaw si Lolo Adan, sa akin niya ipinamana ang lumang bahay niya sa Marikina. Isang bahay na gawa sa kahoy at bato na amoy luma at puno ng mga kwento. Ako si Daniel, 31 anyos, isang freelance writer. Para sa akin, ang bahay ay hindi lang pamana. Isa itong pagkakataon para makatakas sa magulong buhay sa isang maliit na apartment sa siyudad. Habang nililinis ko ang mga lumang gamit, natagpuan ko ito sa bodega, nakabalot sa isang maruming kumot, isang malaki at lumang pendulum clock. Gawa ito ng dark Nara, may mga ukit ng dahon at bulaklak. Ang bigat. Mayroong kakaibang enerhiya sa orasan. Isang pakiramdam ng bigat na hindi lang dahil sa kahoy at bakal nito. Kahit na mukhang nakakatakot, nagandahan ako. Isinabit ko ito sa pader ng maliit kong study, sa tapat mismo ng aking lamesa. Nang inadjust ko ang pendulum, nagsimula itong tumiktak. Isang tunog na malalim, mabagal at malakas. Tik-tak, tik-tak. Sa simula, nakakapanibago. Pero habang tumatagal, ang tunog ay naging parte na ng bahay. Naging tunog ito ng katahimikan. Naging tibok ng puso ng lumang bahay ni Lolo. Ang sabi ko sa sarili ko, at least may kasama ako. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa orasan. Ang tiktak nito na dati regular at mapagkakatiwalaan ay nagsimulang maging pabago-bago. May mga oras lalo na kapag umuulan sa labas na ang tiktak ay bumabagal. Tik, tak, tik, tak, na para bang pagod na pagod at hirap ng huminga. Para kang nakikinig sa isang matandang humahabol sa kanyang hininga. Sa mga sandaling iyon, ang buong bahay ay parang bumibigat. Ang hangin ay lumalamig at ako mismo ay nakakaramdam ng isang matinding kalungkutan at pagod. Tapos may mga pagkakataon namang bigla itong bibilis. Tiktak, tiktak, tiktak. Isang mabilis at desperadong tunog na tumatagal lang ng ilang segundo na para bang may hinahabol o may isang bagay na gustong takasan. Sa tuwing nangyayari yun, bigla akong kinakabahan para akong may masamang mangyayari. Pero ang pinaka nakakalibat sa lahat ay yung nangyayari tuwing madaling araw. Eksaktong 3:00 ng umaga. Napansin ko ito nang minsan ay nagising ako para uminom ng tubig. Sa oras na iyon, ang orasan ay biglang hihinto. Katahimikan. Isang minutong katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na ingay. Pagkatapos ng eksaktong 60 segundo, babalik ulit ang tiktak nito na para bang walang nangyari. Sinisisi ko ang lumang mekanismo. Kailangan lang ng tune-up, sabi ko sa sarili ko. Isang rasyonal na paliwanag para sa isang bagay na nagsisimula ng guluhin ang aking rasyonal na mundo. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang mekanismo ang problema. Ang orasan ay hindi lang sumusukat ng oras, parang may sinusukat din itong iba. Isang bagay na hindi nakikita. Kasabay ng pagbabago sa tiktak ng orasan, may isa pang bagay na lumitaw. Ang amoy. Isang gabi, habang nagsusulat ako, may naamoy akong isang bagay na matamis at pamilyar. Yilang-yilang. Yung amoy na ginagamit sa mga lumang pabango o sa mga sampagitan na isinasabit sa mga altar. Pero wala akong tanim na yilang-yilang, walang air freshener. Ang amoy ay mahina lang,
Pero naandoon, nakalutang sa hangin ng aking study. Napansin kong ang amoy ay pinakamalakas malapit sa lumang orasan. Minsan, kapag inilangapit ko ang mukha ko sa kahoy nito, mas malinaw ang amoy na para bang nanggagaling mismo sa loob. Ang kahoy ay dapat amoy luma, amoy barnis, pero hindi. Amoy bulaklak ito. Amoy babae. Kasabay ng amoy, nagsimula rin akong makarinig ng iba pang tunog na nakahalo sa tiktak. Isang mahinang tunog, parang buntong hininga. O minsan, parang isang hikbi na pinipigilan. Kapag hinahanap ko ang tunog, nawawala ito at naiiwan na lang ulit ang regular na tik-tak. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na imahinasyon ko lang ang lahat. Ang amoy ay baka galing sa labas. Ang mga tunog ay baka galing sa mga lumang kahoy ng bahay. Pero gabi-gabi, ang kombinasyon ng pagbabago-bagong tiktak, ng matamis na amoy ng yilang-yilang, at ng mga buntong hiningang hindi ko makita ay unti-unting lumilikha ng isang atmosperang hindi na komportable. Ang study ko, na dati lugar ng aking pagiging malikhain, ay nagiging isang lugar na ayoko nang puntahan kapag mag-isa. Ang orasan sa pader na dati isang magandang pamana, ngayon ay parang mata na laging nakatingin, isang bibig na may gustong sabihin pero hikbi lang ang lumalabas. Ang orasan ay may malaking bilog na salamin na nagpoprotekta sa mga kamay at numero nito. Dahil sa kalumaan, medyo malabo na ang salamin. May mga gasgas na parang ugat ng puno. Kadalasan hindi ko ito pinapansin. Isang gabi, pagod na pagod ako sa paghabol ng deadline. Napasandal ako sa aking upuan at napatingin sa orasan para tingnan ng oras. Pasado alaula na ng madaling araw. Habang nakatitig ako sa isang iglap, sa ibabaw ng refleksyon ng sarili kong pagod na muka, may nakita akong isa pang refleksyon. Malabo lang, parang isang mantsa sa salamin. Pero may hugis. Ang hugis ng isang babae na nakatayo sa likod ko. Mahaba at maitim ang buhok niya na nakalaynay sa kanyang balikat. Hindi ko makita ang mukha niya pero ramdam ko ang presensya niya. Napatalon ako sa upuan at lumingon. Walang tao. Ako lang mag-isa sa kwarto. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang mabagal, malungkot na tiktak ng orasan. Sinabi ko sa sarili ko na guni-guni lang iyon. Pagod lang ako. Antok. Isang laro ng ilaw at anino sa lumang salamin. Pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako makatingin ng diretso sa orasan. Sa tuwing sumusulyap ako, takot akong makita ulit ang malabong imahe ng babaeng may mahabong buhok. Nagsimula akong takpan ng orasan ng isang tela kapag gabi na. Pero kahit na hindi ko na nakikita ang refleksyon, naririnig ko pa rin ang tiktak nito. At ngayon, parang may asama ng panunokso ang bawat tunog. Tik, tak, nandito ako. Tik, tak, nakikita.
Si Tita Karing, kapitbahay namin na kaibigan ni Lola, ay dumalaw isang hapon. Nagdala siya ng paborito kong kakanin. Habang nagkakapi kami sa sala, napansin niya ang katahimikan. "Wala kang orasan, iho?" tanong niya. "Ay, meron po tita. Nasa study po. Yung luma ni Lolo," sagot ko. Biglang nagbago ang mukha ni Tita Karing. Nawala ang ngiti niya. "Alin? Yung malaking nara? Nako, bakit mo naman isinabit ulit yon?" "Bakit po? Maganda naman po, antik." Umiling siya at bumulong na parang may takot na makarinig sa amin. "Hindi mo ba alam ang kwento ng orasan na yan?" Nagsimula siyang magkwento. Isang chismis, sabi niya. Isang alamat sa pamilya na hindi pinag-uusapan. Noong araw daw, bago pa man si Lola, may ibang minahal si Lolo Adan. Isang magandang babae na nagngangalang Amalia. Isang lihim na pag-ibig. Si Amalia ay kilala sa kanyang napakagandang buhok na abot hanggang baywang at sa kanyang pabangong ilang-ilang. "Napakasilosin ng lolo mo," kwento ni Tita Karing. Isang araw, nag-away sila. Gusto nang makipaghiwalay ni Amalia pero ayaw pumayag ni lolo mo. Pagkatapos ng gabing iyon, bigla na lang nawala si Amalia, parang bula. Ang sabi ng lolo mo, umalis na daw, bumalik sa probinsya. Pero may mga nagsasabi, may mga nagbubulungan na hindi na siya nakaalis sa bahay na to. Tinitigan niya ako. May isang bagay silang sinasabi tungkol kay lolo mo, na sa sobrang pagmamahal at pagkasuklam niya, ginawa niya ang isang bagay na hindi kapanipaniwala para manatili si Amalia sa kanya magpakailanman. Ikinulong niya ang kaluluwa nito sa paborito nitong bagay sa bahay. Napatingin ako sa direksyon ng aking study kung saan nakasabit ang orasan. Ang tiktak nito na naririnig ko kahit mula sa sala ay parang bumibilang. Naghihintay. Pagkatapos ng kwento ni Tita Karing, ang takot ko ay nagkaroon ng anyo. Ang babaeng may mahabang buhok sa refleksyon ay may pangalan na Amalia. Ang amoy ng ilang-ilang ay pabango niya. Ang mga hikbi ay pagtangis niya. Nagsimulang maging mas matindi ang mga pangyayari. Nagsimula akong mawalan ng oras. Uupo ako sa aking lamesa para magsulat ng 1 oras. Pero pagtingin ko sa relo ko, 4 na oras na pala ang lumipas. Ang pakiramdam ko ay parang may nagnanakaw ng mga sandali mula sa akin. Sa mga panahong iyon, kapag tinitignan ko ang orasan sa pader, ang mga kamay nito ay nakahinto. Pero ang nakakakilabot, naririnig ko pa rin ang tiktak nito. Tik, tak, tik, tak. Isang orasan na tumitibok kahit patay na. Kasabay ng pagkawala ng oras, nawawala rin ang lakas ko. Palagi akong pagod. Palagi akong malungkot. Isang malalim na kalungkutan na parang hindi sa akin galing. Para akong nagluluksa para sa isang taong hindi ko kilala. Ang enerhiya ko, ang saya ko, parang unti-unting hinihigop ng bahay, ng orasan. Isang gabi, sa sobrang frustrasyon, sinigaman ko ang orasan. "Tama na! Tigilan mo na ako!" Bigla ang tiktak ay huminto. Ang pendulum ay tumigil sa pag-ugoy. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang isang malinaw na boses ng babae.
bumubulong mula mismo sa orasan. Hindi kita iiwan. Napaatras ako, natumba sa sahig. Hindi na ito tsismis, hindi na ito pamahiin. Ito ay totoo. At ako'y nakakulong sa bahay na ito. Kasama niya. Sa huling pagsubok na manatili sa katinuan, nagpa siya kong tumawag ng isang clockmaker. Isang taong makakapagsabi sa akin na sira lang ang mekanismo, na may rasyonal na paliwanag ang lahat ng ito. Nahanap ko sa internet si Mang Lito, isang matandang manggagawa ng orasan sa may bandang Pasig, nakilala sa pag-aayos ng mga antigong orasan. Pagdating niya sa bahay, agad niyang pinansin ang orasan. "Nako, isang magandang piyesa," sabi niya. "Pamana?" Tumanggo ako. Binuksan niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang inspeksyonin ang orasan. Habang tinitignan niya ang loob, ang mga gears at ang pendulum, napansin kong paunti-unti nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kumunot ang noo niya. Inilapit niya ang kanyang tainga sa katawan ng orasan, tapos ay umiling-iling. "Okay naman ang mekanismo, iho," sabi niya pagkatapos ng halos isang oras. "Malinis, walang sira." Bakit po pabago-bago ang tiktak at humihinto? Tanong ko, umaasa pa rin. Tinitigan ako ni Mang Lito. Ibinaba niya ang kanyang boses. "May iba akong nararamdaman. Mabigat ang orasan na to at malamig." Itinuro niya ang kahoy. Ang mga lumang bagay, lalo na yung mga nakasaksi sa matinding damdamin, pagmamahal, galit, lumbay, minsan nananatili ang eko. Isang bakas ng kaluluwa, parang multo na nakakapit sa bagay. Bigla siyang nagligpit ng gamit. "Paumanhin, iho, pero hindi ko kayang ayusin to. Wala namang sira. Pero payo ko sa'yo, kung ako sa'yo, hindi ko to isasabit sa pader ng bahay ko." Kumuha siya ng isang maliit na pirasa ng tisa mula sa kanyang bulsa at gumuhit ng isang maliit na krus sa ilalim ng orasan bago siya nagmamadaling umalis. Ang pagbisita ng eksperto na inaasahan kong magbibigay sa akin ng kapayapaan ay nag-iwan lang sa akin ng mas malalim na takot. Pag-alis ni Mang Lito, alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi na ako pwedeng magtago sa likod ng takot. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng orasan na iyon. Kumuha ako ng upuan at maingat na ibinaba ang mabigat na orasan mula sa pader. Habang hawak ko ito, naramdaman ko ang lamig na sinasabi ni Mang Lito, isang lamig na tumatagos sa aking mga kamay. Inilapag ko ito ng patihaya sa sahig. Ang likod nito ay may isang panel na kahoy na nakakandado ng maliliit na kawit. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang mga kawit. Pag-angat ko ng panel, isang amoy ang sumalubong sa akin. Ang pamilyar na amoy ng ilang-ilang pero ngayon ay may kasamang amoy ng luma. Amoy ng isang bagay na nabubulok. At nakita ko ito. Ang buong espasyo sa likod ng mekanismo ng orasan, ang lugar kung saan dapat ay walang laman, ay puno ng buhok. Mahaba, itim at makapal na buhok ng tao. Hindi ito tuyo, medyo mamasa-masa na parang laging bago. Ang mga hibla ay nakapulupot sa mga gears, nakasabit sa pendulum, nakakalat sa bawat sulok ng loob ng orasan para itong isang pugad na gawa sa buhok. At sa gitna ng lahat, nakita ko ang pinagmulan ng amoy. Isang maliit at halos tuyo ng kumpol ng bulaklak ng ilang-ilang na nakabuhol sa isang malaking piraso ng buhok.
Napaatras ako at nasuka. Ang kwento ni Tita Karing, ang sinabi ni Lolo na ikinulong niya si Amalia, ito pala iyon. Hindi ito isang metapora. Ito ay literal. Ang buhok niya, ang mismong buhok niya, ang nagkukulong siya sa orasan na ito. Pagkatapos ng aking natuklasan, hindi na ako bumalik sa study. Isinara ko ang pinto at hinarangan ito. Pero kahit sa sala, naririnig ko ang tik-tak. At ngayon, kasama na nito ang malino na tunog ng pag-iyak ng isang babae. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung bakit. Hinanap ko ang buong bahay. Sa ilalim ng lumang kama ni Lolo Adan, sa ilalim ng isang gumagalaw na tabla sa sahig, nakakita ako ng isang maliit na kahon na bakal. Sa loob nito, may isang salansan ng mga sulat na tinalian ng isang kupas na laso. Mga sulat ng pag-ibig sa pagitan ni na Lolo Adan at Amalia. Binasa ko ang mga ito. Ang simula ay puno ng saya at pangako. Pero ang mga huling sulat ay puno na ng selos, away at pighati. At sa ilalim ng lahat, may isang huling sulat. Hindi ito para kay Amalia. Para ito kung sino man ang makakabasa nito. Isang kumpisar mula kay Lolo. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko siya. Pero ang pagmamahal ko ay naging lason. Nang sinabi niyang iiwan niya ako, nagdilim ang paningin ko. Nag-away kami. Nahulog siya. O itinulak ko ba siya? Hindi ko na maalala. Ang alam ko lang, wala na siyang buhay. Sa takot at kahihiyan, itinago ko ang kanyang katawan. At sa aking kabaliwan, ginawa ko ang isang bagay na hindi mapapatawad. Ginupit ko ang kanyang magandang buhok, ang buhok na dati kong hinahaplos, at isinilid ito sa orasan, ang paborito niyang bagay dito sa bahay. Akala ko, sa paraang iyon, mananatili siya sa akin. Pero ang nagawa ko lang ay ikulong ang kanyang naghihinagpis na kaluluwa. Ang orasan ang kanyang kulungan, at ako ang kanyang bantay. Sa dulo ng sulat, may isang habilin. Kung sino mang ang makabasa nito, kung nararamdaman mo pa rin siya, parang awa mo na, palayain mo siya. Ibalik mo siya sa lugar kung saan kami unang nagkita, sa tabi ng lawa, sa ilalim ng puno ng akasya. Doon lang siya tatahimik. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, isinakay ko ang lumang orasan sa aking kotse. Dinala ko rin ang kahon ng mga sulat. Nag-drive ako papunta sa lugar na tinukoy ni Lolo sa kanyang sulat. Isang maliit at tahimik na lawa sa may Rizal. Isang lugar na halos nakalimutan na ng mga tao. Nahanap ko ang matandang puno ng akasya sa tabi ng tubig. Dito, maingat kong ibinaba ang orasan. Sa unang pagkakataon, parang gumaan ito sa aking mga kamay. Binuksan ko ulit ang panel sa likod nito. Sa ilalim ng dapit hapon, kinuha ko ang buhol-buhol na buhok mula sa loob. Hindi na ito mamasa-masa. Tuyo na ito at amoy lupa. Inilapit ko ito sa tubig. Habang dahan-dahan kong binibitawan ang mga hibla, hinayaan kong tangayin sila ng banayad na agos ng lawa. Kasama nito, sinunog ko ang mga sunat at hinayaan ang abo na sumama sa hangin. Pagkatapos, kinuha ko ang orasan. Itinakda ko ang mga kamay nito sa 12:00. Pinihit ko ito sa huling pagkakataon. At habang tumutunog ang malalim na chime nito, dong,
Dong, dong. Dahan-dahan ko itong inilubog sa tubig. Habang papalubog ito, ang tunog ng chime ay nagpatuli pero nag-iiba. Nagiging mas malinaw at mas payapa hanggang sa ang huling tunog ay naging isang alon na lang sa ibabaw ng lawa. Pagkatapos, katahimikan. Isang tunay na katahimikan. Bumalik ako sa bahay sa Marikina. Ang bigat ng hangin ay wala na. Ang amoy ng ilang-ilang ay naglaho na. At ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Payapa na. Pinili kong manirahan sa bahay ni Lolo. Hindi dahil sa wala na ang multo, kundi dahil naintindihan ko na ang aking pamana. Hindi ko tinalo ang isang halimaw. Binigyan ko ng kapayapaan ang isang kaluluwa at itinama ang isang pagkahamani. Ang bahay ay hindi na isang kulungan, isa na itong tahanan. At ako, hindi na lang isang tagapagmana, isa na akong tagapag-alaga ng isang kwentong sa wakas ay natapos na.